Kami pareho ni Ka Nelson nababahala dito sa nangyari over the weekend, no, kay Nicolas Maduro, at yung epekto po nito na nasa New York siya, ililitisin siya doon, at tapos ang mga Amerikano daw magte-take over ng oil industry dyan po sa Venezuela. Kayo na po magkwento, may epekto ho ba ito sa atin, sa buong mundo? Ano pong aasahan po natin? Magandang umaga din pala ho kay Sir Nelson. Apo. No? Ma'am Pat, yung export ng oil on a daily basis ng Venezuela before the escalation ng US sanction, basically sa November, no, umaabot pa ho siya ng 1 million barrels per day. Okay, wow. Yung 1 million na yan is less than 1% ng global supply. So, nung mag-December, may physical blockage na implement ang US at wala na ho ultimately nakalabas na oil from Venezuela. So, effectively, nawala ho yung 1 million barrels per day from the global market. But on the scale of the global supply, less than 1% po ito. So, definitely, hindi ho ito magkukos ng major oil disruption. In fact, hindi ho ito mararamdaman kung oil supply ang pag-uusapan. Ang atin lang ho na obserbahan for the longest time, gaya po ng mga experiences natin sa OPEC plus mga production cut, ay nagre-resulta ho sa temporary increase ng price on the onset ho. Until yung mawawalang supply na yan ay mapapalitan ho by other suppliers. Remember na probably the only country na bumibili dyan sa 1 million na yan ay yung China. So, very isolated ang impact ho niyan kay China. China is consuming around 16 to 17 million barrels of oil per day. Wow! So, baka ho, sa laki ho ng buyer na yan, hindi ho mahirapan yung China humanap ng kapalit. So, and ultimately, mapapalitan ho yan. Wow. At parang hindi ho natin mararamdaman. And the other parts of the world, hindi nga nila concern yan, ano? Si China ho. Tayo, nag-i-import tayo kay China, but definitely China, with the bargaining power na ganyang laki ng kanyang demand, hindi ho, for the lack of word, wala hong mabubuli dyan in terms of escalating the price just because nawalan siya ng supply kay Venezuela. Gusto lang niyang kunin ang Venezuela kasi nga siya lang naman ang kaya doon sa US sanction kumontra, no? At dahil diyan nakukuha niya ng mura ang Venezuelan price. So that's the situation at baka nga ang inaasahan lang natin may konting uptick doon sa price. But wala ho talagang bearing impact yan sa supply mismo.